Itataya ko at iaalay ko ang aking buhay para sa kalayaan ng aking mahal na bansa. May bumabagabag sa isipan ng bawat isa sa atin. Marahil karamihan sa atin ngayon ay hindi personal na nakatuklas kung paano ipinaglaban ng mga magigiting na bayani ang kalayaan ng bansang Pilipinas. Ang paghahanap ng kasagutan sa bawat tanong sa ating isipan patungkol sa nakaraan ay mahalaga. Ay narito at sabayan ang daloy ng buhay ng isa sa kanila. Ako si Emilio Jacinto. Isa sa pinakamagiting na revolusyonaryo si Emilio Jacinto, puno ng talino at dedikasyon na nagsilbi sa bansa sa pamamagitan ng paglaban sa kalayaan mula sa mga Espanyol. Kasapi siya sa naglungsad ng kilusang revolusyon. Nagbigay ng mahalagang bahagi sa pagbigay ng pagkakakinanlan sa bansang Pilipinas. Ang pag-aalay ng kanyang katapangan sa murang edad ay nagbigay ng inspirasyon sa nakakarami. Ipinanganak si Jacinto noong Disyembre 15, 1875 sa Tondo, Manila. Anak siya nila Mariano Jacinto at Josefa Dizon. Mula siya sa isang pangkaraniwang pamilya. Sinikap ng kanyang ina na mabigyan siya ng magandang buhay sa pamamagitan ng edukasyon. Siya ay pinag-aral ng kanyang tiyuhin na si Jose na kapatid ng kanyang ina. Emilio, kinakailangan mo nang mag-aral. Alam mo kung gaano kahalaga ang edukasyon. Opo, Tiyo. Kung ano po ang iyong ipapayo, susundin ko. Opyang makulob mahayag! Opyang makulob mahayag! Opyang makulob mahayag! Alam niyo ba na papasok na ako sa paralan? Sabi kasi ni Leo, para daw ito sa ating bayan. Kinakailangan mo ba talaga iyan, Emilio? Pansinin niyo ang ating paligid. Di ba hindi Pilipino yung nakahawak sa atin? Magandang hangarin mo, Emilio. Sana kami rin ay mabigyan ng oportunidad. Salamat sa papuri. Edukasyon siguro ang kasagutan para tayo ay malaya. Siya ay nag-aral sa kolehiyo ng San Juan de Letran. Di nagtagal ay siya ay naglipat sa Universidad ng Santo Tomas para mag-aral ng abogasya. Sa kaligitnaan ng kanyang pag-aaral, siya ay naimpluwensyahan sa isa sa kanyang mga kaibigan na kasapi ng revolusyonaryong kilusan. Sa mga panahong iyon, isang lihim ang kilusan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Emilio, ano ba iyong layunin para mag-aral ka ng batas? Para matutunan kung ano ang pamamalakad ng ating bayan. Magagamit ko ito upang ipaglaban ng ating kababayan laban sa mapangaplikasi. Delikado ang hangarin mo, Emilio. Ngunit ito ang paraan upang mapaunlad at mawala sa kamay ng mga Kastila ang ating kababayan at para din ito sa ating bansa. Hindi ako natatakot. Talagang hindi. Kasi ito yung dahilan para mailabas ang mga hinanakit sa mga babayan. 1894. Dahil nabanggit niya sa kanyang kamag-aral ang kanyang layunin, hindi inaasahan na ang ilan sa mga mag-aaral na kanyang mga nakasalamuha at kasama ay kabilang sa grupong revolusyonaryo. Humantong ito sa puntong siya ay hindi nakapagtapos sa kanyang pag-aaral at sumanib siya sa kilusan sa edad na 70.
Mapanganib ang iyong layunin at papasukin, anak. Paano na ang mga isinakripisyo ng iyong tiyo Jose? Ang kanyang pagpapaaral sa iyo? Ang iyong pagiging abogado? Oo man yun, ina. Ngunit, ang aking kabataan ay kinakailangan ng bayan kaysa sa paralan. Alam mo ba, ina, ang buhay pa si Ama, talagang masaya yun. At saka, pagmamalaki niya, sa edad kong ito, 18, malaki ang maitutulong ko ina. Huwag mong sasayangin ang panahon. Ang yamang mawawala ay mangyayaring magbabalik. Ngunit, panahong nagdaan na hindi na muli pang magdadaan. Aking inihahayag na ang dahilan ng pagpasok ko sa kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan, ay naghandog ako ng isang mahalagang panunumpa sa ngalan ng bayan tinubuan at sa harap ng isang kagalang-galangang kapulungan itong katipunan. Gugugulin ng lahat ng maigugugol at lahat ng minamahal ko sa buhay sa pagtatanggol ng kanilang banal na kadahilanan hanggang sa abuting magdiwang sukdang ikinalagot ng hininga. Sa bagay na ito, sinumpa ko ring lubos na tutupad at susunod sa kanilang patdunggan at kautusan. Sa katunayang ito, aking itinala ang aking pangalan ng dugong tunay na dumadaloy sa payag na ito. Tinaglay ko ang pamagat na Pingkian. Sa ilalim ng sagisag panulat na Pingkian at Dimasilaw, sumulat si Emilio Jacinto ng mga akda na nagpamulat sa taong bayan. Naging katuwang sa pagbuo ng mga naging unang paglalathala ng kalayaan. Mga kasamahan, ngayong gabi, meron tayong bagong kasapi, si Emilio Jacinto. At ngayon, handa mo bang gampanan ang iyong tungkulin bilang isang kasapi ng katipunan? At higit sa lahat, handa mo bang sundin ang mga batas at prinsipyo ng ating samahan? Ka-Andres, handa akong ialay ang aking buhay para sa katipunan. Isusumpa ko hanggang kamatayan. Bilang tanda ng iyong sumpaan at opisyal na maging kasapi namin, tatanggapin mo ang simbolo ng ating pakikibaka, isang lihim na samahan ang katipunan. Mabuhay si Emilio! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Viva la Independencia de Pilipinos! Yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri. Yaong hindi naaapit, di nakikiapi. Akdang naglalayong bigyan diin ang nasyonalismo sa puso't diwa at damdamin ng mga kababayan. Taglay ng kanyang akda ay ang pag-ibig sa bayan, diwa ng paggalang at pagiging marangal. Ka-Andres, ito ang kartilya ng katipunan. Ang magbibigay gabay at liwanag sa mga kasamahan. Ang iyong ipaputos.
Ang kartilya ng katipunan ni Jacinto ay naging gabay ng mga kasapi ng katipunan. Ito ay naglalaman ng mga aral at prinsipyo ng samahan na nagtuturo ng pag-ibig sa bayan, pagkakapantay-pantay at karangalan. Ang mga aral na ito ay nagbigay ng matibay na pundasyon sa kilusang revolusyonaryo. Mahusay si Jacinto sa pagkakagawa. Kailangan natin itong sundin para sa ating kalayaan. Pakiingatan ang sulat na ito para sa sambayanan. Makakaasa ka. May dalawang pangunahing utos na binigyang diin ni Jacinto. Ang pag-ibig na tinubuan at labis na pagdadamayan sa isa't isa. Hindi limitado ang mga ambag ni Jacinto sa pagsulat lamang. Naglingkod din siya bilang isang general sa revolusyonaryong hukbo nang italaga siya ni Andres Bonifacio noong Agosto 1896. Ang kanyang pamumuno at maalam na pag-iisip sa estratehiya ay mahalagang yaman sa revolusyon. Ngunit hindi pa ganap na tapos ang planong nais ng katipunan sa bayan nang matuklasan ng Espanyol ang katipunan. Natuklasan ng mga katipunero na si Jose Rizal sa panahong iyon ay papatapon ng mga Espanyol sa Cuba. Dahil sa hinalang siya ay kasapi ng katipunan, sila ay agad na nagsikilos upang siya ay iligtas. Ngunit tumangging sumama si Rizal sa kanila. Magpunta tayo sa kabilang bahagi ng bundok at salubungin ang mga Kastila. Huwag tayong papigil. Para sa kalayaan. Para sa katipunan. Ang taong matalino'y siya'y dapat may pag-ingat sa bawat sasabihin. At matututong ipaglihim ang dapat ipaglimit. Andres Bonifacio, isang mahalagang personalidad sa Rebolusyong Pilipino, na pinaslang noong ika-10 ng Mayo 1897 sa panahon ng maingay na internal na pag-aaway sa loob ng kilusan. Ngunit bago pa man nangyari iyon, naitalaga niya si Jacinto bilang general ng revolusyon at patuloy na lumaban sa Espanyol sa ilalim pa rin ng pamumuno ng katipunan. Ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi man damong makamandag. ¿Cómo te llamas y cuántos años eres? Cédula. Muntik nang madapit si Jacinto noong mga panahong iyon. Siya ay naligtas dahil sa sedula na nakalagay sa kanyang bulsa mula sa isang katipunero na tinugis ang pwersa dahil sa pagtataksil. Pinuna ni Apolinario Mabini ang direksyon ng revolusyon na pinamumunuan ng katipunan dahil sa kakulangan ng organisado at estratehikong pamumuno. Ibinabalita ko sa iyo, kami na nagkaenkwentro sa bundok. Nagkaroon ako ng sugat sa aking binti. Ngunit huwag kang mag-alala sapagkat ako ay nasa mabuting kalagayan. Ika-16 ng Abril 1899. Makalipas ang ilang taon na nawala si Bonifacio,
minawian ng buhay si Jacinto sa Santa Cruz, Laguna sa edad na 23. Dahil sa sakit na malaria, kasagsagan noon ang paghaharap ng bayan sa pagsubok ang digmaang Pilipino at Amerikano. Ang halaga ay ating adikain sa kalayaan. Pagpatuloy niyo ang ating masimba. Paano kami magpapatuloy kung wala ka? Nandiyan ang kagityan ng katipunan. Kapag niyo sa laban. Mabuhay ka, Emilio. Pangako, kami na ang bahala kung ano mang mangyari.